Bakit kailangan ng permit sa pag-aalaga ng ibon dito sa Pilipinas? So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, welcome po sa ating munting channel. At kung bagong viewers ka sa channel na ito at kung napadaan po kayo ay kung gusto nyo yung talakayan regarding po sa buhay mag-iibon ay humihingi po ako ng kumalit lang na pabor sa inyo mga kahabi na paki-subscribe po yung ating YouTube channel Olen Aviary at iba pa. So mga kahabi, bakit kailangan ng permit sa pag-aalaga ng ibon dito sa Pilipinas? Previous years, mga nakaraang taon, mga nakalipas na taon ay hindi natin nagugunita sa ating isipan or naiisip na kailangan iparehistro ang mga ibon. Sa mga nakasanayan natin na sa pag-aalaga ng ibon ay ating naoobserbahan na hindi naman natin kailangan itong iparehistro sa Pilipinas. Ngunit noong 2020s ay lumabas po yung batas ng RA 9147. At dito po nagsimula yung pagpaparehistro ng DENR sa lahat ng mga exotic o yun sa mga kakaibang mga species na ating aalagaan. So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. At marami rin tayong mga kahabi na ngayon na nakasanayan nila na nag-aalaga lamang dahil ito raw ay kanilang stress reliever o ito raw yung kanilang libangan lang ay bakit kailangan pang iparehistro. Ngunit marami tayong mga kababayan din or mga kahabi na nagtatanong patungkol sa paano magparehistro, anong ibon ang gustong iparehistro, katulad nito mga tanong ng ating kahabi, so on and so forth na willing din naman sila na iparehistro ang kanilang mga previous o yung mga kanilang mga alagang mga species. So hindi nila alam kung paano nga ba nito ipaparehistro yung kanilang ibon na meron na silang mga existing. So yun po yung kadalasang tanong ng ating kahabi. So hayaan nyo muna ako kahabi na ibahagi ko kung bakit meron tayong kahalagahan sa pagpapakuha or sa pagsunod sa alituntunin ng DENR. So hayaan nyo muna akong ma-explica sa inyo kung bakit nga ba kailangan ng permit sa pag-aalaga ng Pilipinas dito sa kailangan ng permit sa pag-aalaga ng ibon dito sa Pilipinas. In the Philippines, a permit is generally needed to raise birds. So yung pagpaparami, pagpapayabong o idagdag sa mga ibon. Ang permit po ay pangkalahatan na kailangan sa pag-aalaga ng ibon, especially if they are classified as wildlife. Lalo na kung ito ay nauuri or nakauri sa buhay ilang. So kailangan po natin kumuha ng permit. Under the Wildlife Resources Conservation and Protection Act, Republic Act 9147. This law regulates the possession and trade of wildlife including birds to protect endangered species and ensure their welfare. So ito po, kaya po ito nagawa itong batas ng Republic Act upang maririgula or mamamahala sa pagmamay-ari sa kalakalan ng buhay ilang. So pagre-regulate sa pamamahala
sa pagmamay-ari at kalakalan ng buhay ilang. Ito yung regulate the possession and trade of wildlife, including po yung mga ibon. So, kasama po rito yung ibon para sa mga to protect, para maprotektahan ang mga nanganganib. Ito yung mga endangered, nanganganib na species and ensure their welfare sa kanila pong kapakanan. Itong batas na nagpapatibay sa pagprotekta ng mga buhay ilang, kaya po nagawa itong Republic 9147. The specific requirements depend on types of birds and its legal status. Halimbawa, yung threatened, yung nagbabanta, yung non-threatened, yung hindi naman na kailangang magbanta, at yung exotic na kakaiba. Ito ay kailangang alamin natin kung ano nga bang types ng birds yung ating ipaparehistro. So, ang halimbawa rito, yung mga endangered, non-threatened, at yung mga exotic. So, yun po ang itinakda ng 9147 para maprotektahan. Hindi po ipinagbabawal ang pag-aalaga ng mga species. Ang gusto lamang ng DENR, itong batas nitong 9147 ay maprotektahan ang endangered species and ensure their welfare. Para yung mga maprotektahan, yung nanganganib na mga species at pagtitiyak yung kanilang kapakanan at ma-regulate ang pamamahala ng may-ari, pagmamay-ari at kalakalan ng buhay ilang. Dahil po, kung hindi po natin ito mare-regulate, yung trading, ito po ay naabuso. Dahil ang trading po, ang illegal trading, ay ito na po yung pang-apat na lucrative o yung madaling pagkakakitaan. So yun po ang nagiging basya natin kahabi para magkaroon ng permit para hindi maabuso yung pangangalaga ng mga buhay ilang at yung kalakalan ng ating mga species. So kaya po nagawa itong 9147. So kinakailangan po ng permit sa pag-aalaga ng ibon dito sa Pilipinas dahil ito po yung ating magiging batayan at ito po yung mga dahilan. Here's why a permit is needed and what is entails. So narito po ang mga permit natin. Ito yung mga pahintulot na kinakailangan para sa entail na kasama or sa pagsasama. Kung bakit nga ba kailangan pahintulutan tayo. Unang-una po yung wildlife conservation. Pangangalaga sa buhay ilang. The Wildlife Resources Conservation and Protection Act 9147 aims to conserve and protect Philippine wildlife. So kaya po itinakda itong 9147 para sa pangangalaga ng buhay ilang, para makonserba ang mga at maprotektahan ang mga buhay ilang. Ito po yung wildlife conservation. Kaya po tayo merong permit na kinakailangan. Okay po mga kahabi. So yung pangalawa po, regulation and possession. Ang pagriregula, pamamahala sa pagmamay-ari. It regulates the possession of both native and exotic wildlife species, requiring permits for ownership, breeding, and trading. So, kailangan po ma-regulate yung possession or yung pagre-regula sa or pamamahala sa pagmamay-ari. So, kinakailangan po natin ng permit para meron tayong pahintulot na tayo ay mag-possess. So, ano ibig sabihin ng possess?
yung pagmamay-ari natin sa species, na mapahintulutan natin na itong species natin ay pagmamay-ari natin. Kaya po tayo may permit para sa pagmamay-ari, sa pagpaparami, at lalo-lalo na po sa trading o yung sa pagbebenta. Tapos yung pangatlo po, yung prevention of illegal trade. Pag-iwas sa illegal na kalakalan. Permits help prevent illegal wildlife trade, including the smuggle and sale of protected species. Kaya po, meron tayong permit or pahintulot sa pagbebenta para matulungan natin maiwasan ang mga illegal na kalakalan ng mga buhay ilang. Kaya po, kailangan meron tayong permit sa pagtitrade para maiwasan natin yung mga illegal na kalakalan. Dahil kung hindi natin ito i-regulate, yung pagtitrade ay maaabuso po yung mga species or mga buhay ilang sa ating pagbebenta kung hindi po tayo susunod sa RA 9147. So yun po mga kahabi ang kahalagahan ng mayroon tayong permit at mayroon tayong pahintulot sa pag-aalaga ng ibon dito sa Pilipinas. So yun po yung pahintulot sa atin. Kaya po kailangan natin ng permit. Dahil kung wala po tayong permit, ito po ay maaabuso. Dahil sino-sino lamang po ang mag-aalaga, sino-sino lamang po ang magbebenta, so hindi na po mariregulate. So yun po ang kinakailangan na sagawa at sumunod tayo sa RA 9147. So yung pang-apat po, yung animal welfare. Kapakana ng mga hayop kabilang ang ibon. So yun po yung animal welfare. The Animal Welfare Act 84-85 also plays a role by ensuring proper care and treatment of animals including birds. So yun po kahabi, patuloy tayo yung sa Animal Welfare 84-85 also plays a role by ensuring proper care and treatment of animals including birds, whether they are pet or raised for commercial purposes. So yun po, kailangan meron tayong kapakana sa mga hayop, pag-iingat sa mga ating mga inaalagaang mga hayop, kabilang na po rito yung ibon, para sa ating pag-iingat sa kanila, pagtrato. So yan po ang mahalaga kung meron tayong mga permit. Dahil kung wala tayong permit, bali inaabuso natin yung kanilang kinakailangan na karapatan sa pag-aalaga, karapatan sa kanilang pagkakalinga. So yun po ang nagiging iniiwasan ng DENR. Kaya nai-implement yung RA 9147. Dahil ang illegal trading po ay pang-apat na business, lucrative business in the world. Pang-apat na madaling pagkakakitaan sa buong mundo. So nalalaman nyo naman mga kahabi, yung mga previous videos ko regarding po sa mga nahuhuli ng mga illegal trading. Dahil sa kakulangan po ng kanilang mga permit para makapag-trade po sila. So yun po yung ating iniiwasan sa content na ito. Dapat po mga kahabi, kung papasukin talaga natin ang larangan ng buhay pag-ibon, sumunod po tayo sa ipinatutupad ng DENR na Republic Act 9147 para po sa atin pag-aalaga, pagbibreed at pagtitrade. Isabi naman ng mga kahabi natin ng iba na hindi naman ako magbebenta at ito lang po ay aking libangan. Ito isa o 2 piraso lang.
libangan la, pang-alis stress, stress reliever ko, ika nga. At kailangan meron lang humuhuli sa bahay. Tama po yan. Wala pong question tayo dyan. Ngunit, ang nagiging issue po nito, kahabi, yung possession natin, yung pangangalaga natin. Tayo ba ay meron tayong pahintulot? Napapahintulutan ba tayo sa pag-aalaga ng ating mga species? Dahil ang sinabi rito sa mga exotic birds o sa mga kakaibang mga species na hindi nagmula sa atin ay kinakailangan iparehistro natin sa DNR. Napakasimple naman po. Napakasimple lang ang ating gagawin. Iparehistro natin para meron tayong permit, para meron tayong pahintulot sa pag-aalaga ng mga species. Kung isa man o dalawa, napabreed natin, naparami natin, meron pa rin tayong possession or meron pa rin tayong karapatan, meron pa rin tayong permiso, meron pa rin tayong pahintulot sa pagmamay-ari ng mga species. Yun po mga kahabi. Ano naman mga permits ang ating kukunin para tayo mapahintulutan, para tayo mapagbigyan, para tayo ay maging legal? Ito po yung mga types of permits. Depending on the bird's species. Excuse me po. You might need So, depende po kung ano yung plano natin sa pag-aalaga ng mga species na ibon. Unang-una po, kung ito po yung ating pansarili lang, kung tayo lamang po ay mag-aalaga lang, magbibreed, yung sinasabi nga nating kahabi ay libangan lang, ay kumuha po tayo ng Certificate of Wildlife Registration. Ito po yung tinatawag na CWR. Kung tayo naman po ay gusto nating magbenta, magparami, ito yung permit to sell na tinatanong nating mga kahabi, kumuha po tayo ng Wildlife Farm Permit o yung tinatawag na WFP. Okay po. So kung gusto naman natin mag-collect ng mga endangered species, mga threatened species, mga exotic species, mga extinct species, ay kumuha naman tayo ng Wildlife Collectors Permit or ito yung tinatawag na WCP. Yun po ang mga uri na mga permit na dapat nating kunin para mapahintulutan tayo mag-alaga, mag-breed, magbenta. So sa tatlo na to, kung meron tayong nito mga permit nito, wala pong hadlang sa gusto natin. Basta ang gusto ng DNR, sumunod tayo, tumalima tayo sa RA 9147 o yung tinatawag na Republic Act, Wildlife Resources Conservation and Protection Act. So napakasimple lamang po. Madali lang naman tayong sumunod kung gugustuhin natin. So ito po isang paalala mga kahabi para sa mga kahabi natin na talagang gustong pasukin ang mga pagtitrade, pagsisell. Dapat alamin natin kung sa mga uri ng permit nito kung ano yung gusto natin. Dahil pag hindi tayo sumunod dito sa batas ng RA 9147 at hindi tayo kumuha sa mga permit or sa pagpapahintulot sa atin sa pagbebenta, sa pag-aalaga, sa pagpaparami, ay meron po itong penalties. Violation such as illegally possession, illegal na pagmamayari, illegal or trading wildlife can held into imprisonment and or fines. Violation such as illegal sa pagmamayari, illegal sa pagtitrade or sa pagbebenta ng mga buhay ilang, at meron pa tayong kaukulang kakaharapin na pagkakulong or mayroon pa tayong kakaharapin na mga fines or mga bayarin dahil sa ating mga penalties, sa mga ating paglabag, sa ating pag-aalaga. Yun lang naman ang ating hangarin.
sa pag-aalaga lang naman. Ngunit meron tayong kakaharapin na mga penalties. So mga kahabi, meron tayong hopefully meron tayong mga natutunan regarding po sa ating talakayan ngayon kung bakit kailangan ng permit sa pag-aalaga ng ibon dito sa Pilipinas. Dapat alamin natin yung Republic Act 9147 at yung pahintulot sa atin na kinakailangan dahil po wildlife conservation, pangangalaga ng buhay ilang. Number 2, regulation of possession, pagreregula, pamamahala sa pagmamayari, prevention of illegal trade, pag-iwas sa illegal na kalakalan na ito po yung kadalasang nangyayari sa ating mga mag-ibon. At sa animal welfare, kapakana ng mga hayop kabilang ang mga buhay ilang kabilang ang mga ibon. Sa mga wildlife permits na kailangan natin, wildlife farm permit, wildlife collectors permit, certificate of wildlife registration. So, alin po rito ang permit ang gusto nyo? Nasa sa inyo na po. Ang mahalaga, meron tayong permit sa pag-aalaga ng mga ibon dito sa Pilipinas. Magandang araw po, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga kahabi natin. Kung anong oras nyo man po ito napapanood, hope meron na tayong mga na-share sa pagbabahagi sa mga permiti na ito yung mga katanungan ng kadalasan ng ating mga kahabi sa atin, mga personal message sa YouTube message. I hope mayroon tayong mga natutunan kung bakit kailangan ng permit sa pag-aalaga ng ibon dito sa Pilipinas. At kung nagustuhan ito mga kahabi, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. At pakiclick na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga bagong video na ating i-upload regarding po sa buhay mag-ibon. At nais ko rin pong i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy sumusuporta at sa mga kahabi natin, sa mga silent viewers, shoutout po sa inyo. At nais ko rin pong i-shoutout si Yuan Daniel, shoutout po. Si Rolvin Aquino II, shoutout po. Si Kahabi Tuskar, Sherwin Asis, shoutout po. Si Jaiho, shoutout po kahabi. Si Ian Elauza, shoutout po. Si Joms Buena Flor, shoutout po. Si Kahabi Primo Bristol, shoutout po kahabi. Kahabi Federico Lopez, shoutout po. Si Juan Arwin Gilas, shoutout po kahabi. Si MG Banal, shoutout po. Si Felipe Gapati Jr. Si Felipe Jr. Gapati, shoutout po sa kahabi. Long time no chat. Kumusta na po? Shoutout po sa inyo. At last but not the least, si Darwin Linora. So yun po mga kahabi. Alam ko na marami mga kahabi natin nagtatanong regarding sa mga existing nila na mga species kung paano nila ipaparehistro sa DNR. Hope one of these days ay matulungan tayo ng DNR at magkaroon sila ng amnesty or administrative order regarding po sa mga existing na hindi natin naparehistro ng mga species na matugunan yung ating mga kailangan. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.